Sabi po sa balita ng CBS News, oras umano na sugurin ng China ang Pilipinas. Amerika ang lalaban para sa Pilipinas. Ibig sabihin mga kaistorya, hindi na yan laban lang ng Pilipinas, kundi itinuturing po yan ng Amerika na laban nila. Ang CBS News mga kaistorya ay American Media Company. Alam naman natin mga kaistorya na talagang may mutual defense treaty ang Pilipinas at saka po at ang Amerika. Pero sa balita na yan ng CBS News na binabanggit ko sa inyo, mararamdaman natin kung gaano talaga kadedikado ang Amerika sa alyansa natin sa kanila. At ito pa, ang isa pang balita, mga kaistorya. Napansin po ng mga mainstream, American mainstream media company, mga kaistorya, na sabay-sabay na bumibili ang gobyerno natin ng mga fighter jets, ng mga missiles, ng mga warships, at maging ng mga vessels para sa PCG. Ang ibig sabihin, pinalalakas na po ng gobyerno natin ang atin pong armed forces dahil nga po mga kaistorya ang nag-trigger sa atin ay ang pangkakamkam ng China sa atin pong maritime territory dyan sa West Philippine Sea. At ito pa, ang isang magandang balita, to the rescue, ang Amerika sa sunod-sunod na bagyo na nagdaan dito sa Pilipinas, nagamit talaga ang EDCA at nagbigay pa ng malaking halaga ng pera bilang tulong sa mga napinsala po ng bagyo. Yan ang sinasabi mga kaistorya na walang iwanan sa ere kahit ano pa ang mga mangyari. Hindi yan matatanggap ng mga pro-China. Talagang hinahanapan po nila mga kaistorya ng butas. Oo, yung mga contents ko nga na tungkol sa Amerika at Pilipinas, talaga hong kinukontra nila, mga nagsisipag comments. Naku, wala kayong magagawa, mga pro-China, kahit pasabihin ninyong fake news, ang aking mga ibinabalita, abay mga lihitimo ang mga referensya ni Juan, historiador, hindi ito pinulot sa bangketa lamang, hindi kagaya nung kanilang mga bayaning vlogger na sinungaling na nagpa-fabricate ng mga kwento sa atin. Lihitimo ang mga referensya natin at may mga matibay na basihan, may talagang punto ang atin pong mga sinasabi. Ayan yung balita na binabanggit ko sa inyo kanina. CBS News, 60 Minutes. Conflict between China, Philippines could involve US and lead to a clash of superpowers. Labanan na yan ng dalawang superpowers, ng dalawang malaking bansa at makapangyarihang bansa. Oras na sugurin galawin ng China ang Pilipinas. Amerika na at China ang maglalaban. Yan yung sinasabi ko sa inyo na hindi na yan laban lang ng Pilipinas kundi itinuturing ng Amerika na laban nila. Ang gagawin ko, babasahin ko muna saka natin pupuntuhan. Dating estilo po tayo, pakishare po at pakilike mga kaistorya para naman malaman ng ating mga kababayan ang magagandang balita na ito para hindi sila mailigaw ng China at ng mga propaganda nila at ng mga pro-China. If there's going to be a military conflict between the United States and China, the thinking in Washington goes, it will most likely happen if China tries to invade Taiwan. Akala ko ba huwan historiador, Pilipinas, bakit Taiwan? Teka lang, saglit lang, yung pro-China dyan, wag mainip, wag niyong pahabain ang balbas ko at kakaahit ko lang. But lately tensions have escalated precariously in another part of the South China Sea, the waters of the western coast of the Philippines. Ayan na, binanggit na pro-China. Yung akin dito Sanrio. Where an international tribunal ruled, the Philippines has exclusive economic rights. Kinikilala ng Amerika, tayo ang lehitimong may karapatan dyan sa West Philippines, hindi ang China. But China claims almost all of the South China Sea, one of the world's most vital waterways, which more than $3 trillion in good flow each year. Isa na rin sa dahilan kaya hindi papayag ang Amerika at ang maraming bansa na makontrol yan ng China.
yung buong South China Sea. To assert its claims, China has been using tactics just short of war, leading to violent confrontations. The United States has a mutual defense treaty with the Philippines. Ayan ha, ito na yung binabanggit ko sa inyo. Which could mean American intervention. Hindi magpapabaya ang Amerika. Hindi yan manunod lang. Hindi yan tatanghod lang. Hindi lang mauupo lang. A-action yan. Magre-retaliate yan. Gaganti yan. Sila ang lalaban. It's been called the most dangerous conflict no one is talking about. And last month, we saw for ourselves just how dangerous it can be. Sino ang nagsasapanganib ng seguridad at kapayapaan at sino ang nag-umpisa ng mga problema, mga sigalot dyan sa South China Sea o sa rehiyon ng Southeast Asia? Hindi ang Amerika. Namamagitan lang ang Amerika. Pinapacify lang nila ang sitwasyon, pinapayapa lang nila bilang kinikilalang leader ng buong mundo. Hindi rin ang Pilipinas. Sino kung ganun? Ang linaw-linaw. Ang China, wala namang iba. Huwag na ninyong pilipitin pat iligaw at i-brainwash ang utak ng mga Pilipino, mga pro-China dyan. Hindi bulag at hindi tangingot ang mga Pilipino. Hindi kagaya dati. Ngayon, gising na gising ang mga Pilipino. Ay di po ba? Mga kaistorya. Ito pa, hindi ko ito patatagalin at hindi ko nagagawing maligoy. Para hindi maging nakakainip. Ang sabi naman dito mga kaistorya, sino itong referensya natin na ito? The Washington Post. Again, American media company. Anong sabi dito? Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina eh. After spending billions of dollars to fight in jungle battlegrounds, yan yung pakikipaglaban natin sa mga makakaliwang grupo sa insurhensya, mga kaistorya, dahil yun ang sinasabi niya, itong balita na ito ni The Washington Post, sa mga naunang paragraphs dito. Matapos ika nating matagumpay na labanan ang insurhensya, actually, ang makakaliwang grupo kunti na lang, wipe out na. Oo! Kumbaga ang natitira na lang yung tinga sa dulo ng hinliliit, mga kaistorya. Yun na lang. Ibig sabihin, dapat daw mag-pivot yung attention natin mula sa problema natin sa panloob, dyan sa insurhensya. Kailangan tingnan na natin yung broader scope ng problema natin sa labas. Ang tinutukoy, mga kaistorya, ay geopolitical tension dyan sa West Philippine Sea. Eto na ngayon. Kung matatapos na ng gobyerno natin, may time na tayo, may pagkakataon na tayo para i-address ang problema natin sa West Philippine Sea. Nagsimula na ang gobyerno natin. Ito na yung aksyon ng gobyerno natin. After spending billions of dollars to fight in jungle battlegrounds, the government is now increasing purchases of missiles, fighter jets, and warships. Ayan na, sabay-sabay binibili ng gobyerno natin. Ngayon lang ulit nagpapalakas ang armed forces natin. Yung totoong nagpapalakas hindi yung putot-putot lang Maramihan yan, bultuhan yan. Isipin ninyo sa PCG na lamang mahigit 40 vessels ang bibilhin ng Pilipinas. Dinagdagan pa ng 5 monster ships, mga kaistorya, from Japan. At bumibili pa tayo ng mga warships, mga kaistorya, from kagaya dyan sa South Korea. At bumibili tayo ng high-tech radar system na iniaarma natin sa ating mga warships from Germany na kayang mag-detect ng maraming kalaban sa paligid. Oo, ganun ka-high-tech na ngayon at ganun ka-agresibo ang gobyerno natin sa pagpapalakas ng armed forces natin. At ito pa kailan lang inaprobahan na yung pagbili natin ng mga multi-role fighter jets. Palibhasa, yung Re-Horizon 3 ng modernization of the armed forces of the Philippines ay inaprobahan na ng ating Pangulo. Ganyan kaganda ang nangyayari ngayon sa Pilipinas, mga kaistorya. Ito pa, dagdag pang balita. Al Jazeera, mga kaistorya. Philippines, US, sign military intelligence sharing deal to counter China. Military intelligence, mga kaistorya, sharing deal, may kasunduan, may papel si Amerika at si Pilipinas
magpapalitan tayo ng military intelligence. O kaya nga yung sinasabi ko sa inyo eh. Kung dati, mga kaistorya, hindi na makalusot ang China eh. Yung mga warships nila, yung mga forward fleet nila, mga kaistorya, kasama yung kanila pong mga aircraft carrier, yung mga fighter jets nila, maging yung submarines nila na detect na yung location, namumonitor na kung nasaan. Wala na nga silang malusutan eh. Kaya nga asar na asar ngayon ang China eh, kay PBBM dahil sa foreign policy ni PBBM. Lalo nang pinatindi ngayon dahil may kasunduan na, may permahan na, may papel na ang Pilipinas at ang Amerika. Magpapalitan daw po ng military intelligence para labanan ang China. Basahin natin. Palakihin ko ulit. The deal allows for classified information. Kapag sinabi mong classified information, intelligence yan. Impormasyon na hindi pwedeng ilabas sa publiko, gobyerno sa gobyerno lang ang nakakaalam yan. Sharing that could benefit a US ally defense and streamlines the sale of certain classified technologies. Ito, maganda rin ito. Classified technologies, mga kaistorya. The Philippines and the United States have signed a military intelligence sharing deal in a further deepening of security ties between the two treaty allies as they seek to counter resurgent China. Totoo, no? Amerika ang lalaban para sa Pilipinas. Secretary of Defense Gilberto Chidoro and his visiting U.S. counterpart, Lloyd Austin, signed the agreement on Monday during a ceremony at the Department of National Defense in the Philippines capital, Manila. The deal, called the General Security of Military Information Agreement, allows for the sharing of classified information that could benefit a U.S. ally's national defense and streamlines the sale of certain classified technologies, official said. Ito, may gusto akong ipakita sa inyo. Gusto kong puntuhan. Ito talagang dito natin mapagtatanto kung papaanong sinusuyo ng Amerika ngayon ang administrasyon ng ating Pangulo. Dito natin makukumpirma na kailangan talaga ng Amerika ang Pilipinas para mapapayapa, mapanatili ang kapayapaan sa mundo, para po makounter ang China at para po mapanatiling malaya at mapayapa ang daanan ng kalakal sa South China Sea. Ito na, ipakita ko sa inyo. Palakihin ko, mga kaistorya. Ito yun. Wait lang, palakihin ko po ano po. Marcos Jr. welcomes US support as Blinken and Austin arrive in Philippines. Ang balitang ito, mga kaistorya, ay noong July 2024 pa. Ano ang kaugnayan niyan sa sinasabi mo, Juan Historiador? Ano ang ibig mong sabihin? Ito yan. Hindi karaniwan ang pangyayari niyan, mga kaistorya. Isipin po ninyo, ang Secretary of State ng Amerika at ang Defense Secretary ng Amerika magkasabay na binisita at kinausap ang Pangulo ng Pilipinas. Sino ba naman ang Pilipinas kung tutuusin na putot-putot na mga isla lamang tayo? Maliit na bansa tayo. Di ba? Diyan nga natin matatanto. Kailangan talaga ng Pilipinas ang Amerika na sinusuyo ng Amerika ang administrasyon ni PBB. Isipin ninyo, high-ranking official of the government of America, Secretary of State and Defense Secretary nila, sabay na bumisita sa Pilipinas, hinarap ang Pangulo natin, kinausap ang Pangulo natin. Nagmamatsyag ang China niyan. Mga kaistorya, at tamang hinala niyan ang China. Di ko na babasahin. Kasi dito pa lang, mga kaistorya, napuntuhan na natin eh. At ito'y nabalitaan na ninyo, of course, mga kaistorya. O di ba? Alam ko, nagigets ninyo yan. Pero hindi tatanggapin ng mga pro-China. O diba, mga kaistorya? Ito na. Kung gaano talaga tayo apple of the eye ng Amerika, ito ginawan ko na ng content eh. Isipin ninyo, pati na ang sandatahang lakas natin, tinutulungan ng Amerika na mapalakas at mamodernize. Sa bagay, nakalagay po yan doon sa 2+2
ministerial dialogue ng Department of Defense ng Amerika at ng Pilipinas eh. Oo, natutulungan nila tayo, ang ating armed forces na ma-modernize. Oo, nandun, ginawan ko yan ng content. US hands 500 military aid, o $500 million military aid boost to Philippines amid China tensions. Tingnan ninyo, tinutulungan tayo. Lagi binabanggit ang China eh. Sa time na yan, kung hindi ako nagkakamali, nasa $56 ang palitan ng peso kontra dolyar eh. Pakitama ako kung ako'y mali, pero yun ang alam ko. Pero base sa rough estimate, kung $56, ano mga ka-istorya, yung $500 million na yun ay nasa 28 billion pesos ang halaga niyan kung hindi ako nagkakamali. US taking bold steps to strengthen alliance, says defense chief as Washington bids for increased regional influence. The United States has announced that it will provide $500 million in military funding to the Philippines as the pair eyes ongoing tensions with China, so on and so forth. Nang buwisita dito dyan si Secretary of State Antony Blinken. Mga ka-istorya, di ba? Ganda ng mga balita. Ito na. Pati ba naman sa yung mga biktima ng bagyo, hindi tayo iniiwan ng Amerika sa ere. Doon pa lang sa EDCA, gamit na po sa pag-rescue. Ang EDCA. Tapos ito pa. US allots $1 million assistance sign info sharing deal. Yung $1 million, of course, nasa 58 ang palitan ngayon ng peso sa dolyar. 58 million pesos po yan. President Ferdinand Marcos Jr. on Monday welcomed the additional $1 million in urgent humanitarian aid from the United States government for those affected by the recent typhoons as he met with visiting Secretary of Defense Lloyd Austin III in Malacanang. Additional, ibig sabihin may nauna pa pala. O sige nga. O yung mga pro-China dyan, wala kayong magagawa sa magandang balitang to. Sabihin man ninyong fake news, yung mga mainstream ang referensya ko American and local mainstream media. O, sige nga. Pinost pa nga yan ni PBBM. Ayan mga ka-istorya palakihin ko nga yung text po nito. Ayan 15 hours ago ang ating Pangulong Bongbong Marcos, 7.5 million followers. Anong sabi? The United States has once again demonstrated its support for the Filipino people with immediate assistance following typhoons Christine and Pipito. Diba? Our Enhanced Defense Cooperation Agreement or EDCA sites have been crucial in prepositioning relief supplies, ensuring faster aid delivery to affected communities. Sa paghahatid ng mga relief goods. Nagamit din ang EDCA. Okay, tanin mga ka-istorya. Ito pa, pakitaan ko pa kayo ng isa pang magandang balita. Iyan ang presidente na may pusong Pilipino, nagmamahal sa Pilipino. Tingnan ninyo. Itong si Mary Jane Veloso, mga ka-istorya sa Indonesia, ilang presidente na ang nagdaan, hindi nila nagawa ito. Ngayon lang, makakabalik ng Pilipinas si Mary Jane Veloso na nanganganib ang buhay sa hatol na bitay doon sa bansang Indonesia. Tingnan ninyo The mother of Mary Jane Veloso, the overseas Filipino worker, OFW, who has been on death row in Indonesia for over 14 years. Tagal na. Panahon pa ni Noynoy Aquino. Following her conviction for drug trafficking. Noynoy Aquino ba o Gloria? Ang pagkakaalam ko Noynoy yan for 2011, 2010 is hopeful that ongoing talks between Philippine and Indonesian officials to come up with a mutually agreed solution. Nakikipag-usap na, open na ngayon ang Indonesian government. Di gaya dati. Kita ninyo, si PBBM lang pala ang hinihintay ng Indonesia, mga kaistorya. Yan po ang magagandang balita at impormasyon na maihahatid sa inyo ng inyong lingkod. Wala kayong magagawa, mga pro-China. Yung aking invisible balbas na humahaba. Hindi ninyo maaasar si Juan Historiador sa mga pakakak ninyo na yan. Mga patutsada ninyo na yan. Salamat po sa inyong lahat ng mga solid ka-istorya natin sa buong mundo. Higit sa lahat ay salamat sa ating Panginoon
Shout out sa inyong lahat. Mabuhay po kayong lahat. Paki-share po at paki-like. Maraming salamat sa inyong lahat. Muli ako po si Juan, historiador, ang taga-kwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayan ito ang bansa nga Pilipinas.